Magandang araw. Narito ang weekly disaster update para sa mga nagdaang araw, kabilang ang bagyo, malalakas na ulan, lindol, at aktibidad ng mga bulkan. Mahalagang manatiling updated para sa kaligtasan ng lahat. Tropical Cyclone Ada Update. Sa mga nakaraang araw, patuloy na binabantayan ang Tropical Cyclone Ada habang kumikilos sa silangan ng bansa. Nagdadala ito ng malalakas na ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, bahagi ng Visayas at Mindanao. May banta ng pagbaha landslide at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Pinapayuhan ang mga residente sa apektadong lugar na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at DOST Pagasa, Shearline, Amihan at ITCZ. Bukod sa bagyo, nakaapekto rin ang Shearline sa Northern at Central Luzon, Amihan sa hilagang bahagi ng bansa, ITCZ sa Southern Mindanao. Nagresulta ito sa paulit-ulit na pag-ulan na maaaring magdulot ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Bulkan Update. Mayon and Canlaon na natili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Naitala ang patuloy na pyroclastic density currents o USON, sunod-sunod na rockfall events, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, sa Bulkang Canlaon, may banta ng lahar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang mga komunidad malapit sa mga daluyan ng ilog ay pinapayuhang maging alerto at handa sa agarang paglikas kung kinakailangan. Lindol Update. Ilang tectonic earthquakes ang naitala ngayong linggo sa Pangasinan, Davao Oriental, Sarangani at Karatig lugar. Walang naitalang malawakang pinsala. Ngunit paalala na ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kaya mahalagang alamin ang earthquake safety, siguraduhing handa ang pamilya sa anumang oras. Paalala sa lahat. Patuloy na mag-monitor ng official advisories, iwasan ang mapanganib na lugar at ihanda ang emergency kits. Ang kaalaman at kahandaan ang pinakamahalagang panlaban sa sakuna. Para sa mga susunod na updates tungkol sa bagyo, lindol, bulkan, at panahon, manatiling nakafollow. Ingat po tayong lahat. Dagdag pa rito, patuloy ding binabantayan ng mga ahensya ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kapag basa na ang lupa, kahit katamtamang ulan, ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan ang mga residente sa tabing ilog, baybayin at kabundukan na maging handa sa posibleng preemptive evacuation kung ito ay ipapatupad ng lokal na pamahalaan. Sa usapin naman ng transportasyon at pang-araw-araw na gawain, inaasahan ang posibleng pagkaantala ng biyahe pansamantalang pagsuspinde ng klase o trabaho at pagtaas ng alon sa karagatan. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot kapag may inilabas na babala ang mga awtoridad. Para sa mga pamilya, mahalagang tiyakin na may sapat na inuming tubig at pagkain, may flashlight, baterya at first aid kit at alam ng bawat miyembro ng pamilya ang emergency plan sakaling kailanganin ang agarang paglikas. Ang simpleng paghahanda ay maaaring makaiwas sa mas malaking peligro. Sa mga lugar na malapit sa mga aktibong bulkan, patuloy ang paalala na iwasan ang mga restricted zones, maging alerto sa biglaang pag-ulan na maaaring magdulot ng lahar, at sumunod lamang sa opisyal na abiso ng 5 volts at lokal na pamahalaan. Sa mga lindol naman, kahit walang malakas na pinsalang naitala, mahalagang i-secure ang mabibigat na gamit sa loob ng bahay, alamin ang ligtas na lugar kapag lumindol at magsagawa ng simpleng earthquake drill kasama ang pamilya. Ang kahandaan ay hindi lamang tuwing may sakuna, kundi bago pa ito mangyari. Patuloy kaming maghahatid ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa panahon, lindol, at iba pang sakuna. Manatiling alerto, manatiling handa, at ingat po tayong lahat.